Ay, yung ano pala, yung topic daw natin, ano, sabi ni Joven. Sabi ko na Start mo naman. muna yung intro. Start mo muna yung intro. Go, Joben. Hi guys, it's Nice Bro and welcome back sa aming anong tawag natin dito? Pod... Sa Broadcast. aming podcast. Okay. So guys, ang inyong likod si Joben and Ben. Frame. Trick. Ay, wala ba? Matagal. Wala kang mic. in! Hindi, sa ano kayo? Sa si Frame pa down, papunta ka doon. Si Oh. Joben pataas. Dito? Hindi, ikaw Frame pa ganun. Okay pa ganun. Sa kabilang side Frame. Dito, Punta yan, taas. Yan. Kasi ako yung nag-record, no? Peng, okay na. Walang corner. Pag ganun ka na, Peng, pag ganun. Yan, kaso, hindi ko rin. Meron talagang ano. Bolt in! Tananing! May pa-let's met ball kilo. Oo nga eh, kagulo pa eh. Peng, wala kang boses, Peng. Wala kang mic, Malayo. Peng. Malayo ka ta sa... Wala atang built-in microphone yung ano mo eh. Meron daw eh. Meron? Meron. Nasa nasa meron. loob na ano. Nawawala yung boses niya. Nawawala. Sabi ko Hindi sa'yo, naman. wired ka na lang eh. Kasi mag-online class ka muna para dala-dala sana eh. Kaya siguro mga estudyante, ano? Go Frame, topic. So yun mga ka-nice bro, yung topic natin ngayon is kung kung hindi rin lang Na, ikaw ang dahilan. Hindi. Kung hindi yan yung profession mo ngayon, tama ba, Ben? ang hirap din sabihin. Oo nga, eh, Third. hirap sabihin. Kung hindi ka naging yung profession mo ngayon, ano ka ngayon? Puro ngayon. Kaya alam. Oo. So, kumbaga, kung hindi ka teacher ngayon, ano ka supposed to be? Yung What current, could have ano? been? Oo. Sino mauna? Peng! Head Si start. Feng muna. Si Feng muna hanggang maganda pa yung connection niya. Oh, Kung baka- hindi ka ngayon nasa anong trabaho mo ngayon? Wala, narinig mo. Hello, Pusto. Grabe. Kailangan nating editor dito ng matindi ah. Siya Peng pa lang. Kung hindi ka nagtatrabaho saan mo palagay na nagtatrabaho ka ngayon, supposedly? Ano daw? Kung hindi ka ngayon, saan ka nagtatrabaho ngayon? Bawal din. Sabi ko sa BPO eh. Sa BPO. Ikaw nawawala eh. Ako ba nawawat? Oo eh. Oo. Paano mo nasabi ba yung sa BPO? Nakadata pala siya. Nasa wifi. Data privacy daw sabi ni Peng. Ay kung sa BPO, Paano mo nasabi sa BPO ka mapupunta? kasi yung dati kong work BPO eh. Mm. Pag sinabi natin BPO, nagtitake ng calls, di ba?
I-cut na natin si Peg. No, sinabing BPO, ang dami ng flashback kayo nga. Oo. Madami siyang naalala na recall. Non-voice tayo doon. Non-voice tayo din. Hindi tayo magaling sa English eh. Slight lang. Galing na pala si Peng sa sa BPO dati. Pero ramdam mo Peng na kung BPO ka, mag-stay ka talaga doon na for good na. Oo, kasi nagtagal ako sa ng 2 years. Sobrang 2 years. Sobrang sa 2 years yun. Nung nag-pandemic lang, natanggal, di ba nagtanggalan? Nung wala mang pandemic nun, siguro magtatrabaho pa rin ako siguro din. Dapat di ka nagpatinag sa pandemic. Dapat. Tarangin natin si Trick. Ako? Kung hindi ka, alam, kung hindi nalala, dapat ba natin disclose? Siguro. Trabaho natin? Ano lang siguro yung profession. Ano na lang, sabihin na natin, kung wala ka sa education industry, saan mo nakikita yung sarili mo dapat? Ako? Siguro nung college ako nun eh. Parang nabetan ko talaga yung psychology eh. Kung yung course na nawala si Pe. Psychology. So, tingin ko, siguro sa mga company ako as HR, ganyan, or doon ko nakita yung sarili ko. Hindi, kasi, ang ko, diba, ang profession ko is engineering. Pero, at some point, hindi ko siya na-enjoy eh. Parang, basta nung before ako mag-graduate nagustuhan ko yung psychology. Doon ko lang nalaman na may ganun palang klaseng course. So yun, so nakita ko sarili ko noon, kung yun yung tinake ko, siguro nasa mga company ako as HR, kahit mahihain. Ano trabaho? Bakit ka nag-apply? Sige, pasok ka na. Yung pag-date sa nag-apply. Siguro yun, kung yung isang profession na kukunin ko talaga. Nung sinabi mo Trick na na gusto mong mag-psychology, naisip mo ba nun na i-stop mo yung engineering mo tapos mag-pursue ka ng psychology? Hindi na third year na ata ako, fourth year na ata ako nun eh. So 5 years ng engineering. So hindi, at some point siguro kung may pera talaga, siguro, pero na 4 years na eh. So sayang kung hindi ko pa itutuloy. Pero at some point naisip ko din na gusto ko ring mag-take pa sana ng second degree as psychology. Para na sa okay. Yung form ako pa mo eh. Kung may pera. Pero what if yung time? Siyempre pagka additional yun na 4 years or additional na ilang taon pa yan, iti-take mo pa rin siya? Iti-take ko pa rin. Kasi psychology? Oo, makita natin pag siguro di pa natin naisip that time na hindi ko konti yung oras mo pagka meron ka ng mga responsibilidad ganyan. Siguro iti-take ko pa rin kung after ko mag-graduate or after ko makuha yung license ko. Siguro iti-take ko pa rin. Kung may pera, basta may pera lang naman ang kailangan eh. Time, nandun pa yun. Yung time yung naubos eh, pero yung pera at some point naubos ayun. Nantay ko mawala si Ping eh, kasi si Trick palipat-lipat. Ngayon, tanungin natin si Frame. Si Frame, kung hindi ka sa yung field mo is high-tech industry, di ba? Kung hindi ka sa high-tech industry, sa palagay mo saan ka napunta? Ito ba parang possible na mangyari o parang pwedeng yun yung ko lang,
parang na-envision ko sa sarili ko. Pwede. Oo, ganun din. Oo. So, I think, before kasi gusto ko talagang mag-artista. Let's go, artista. Gusto ko mag-artista. Gusto ko extra lang. Gala. O, di ba sa main character? Gusto ko yung sa background ako. Nakikita ko lang yung sarili. Hindi, joke. Pero yun, parang gusto ko din maging artista. Kasi, nung lagi kaming nanonood ng ng mga palabas Mahilig talaga kami manood ng mga movie noon. Sa bahay yan, ng movie. So, meron nga doon, naalala ko nung bata ko. Parang 'di ba, malawak ang imagination kapag bata ka. Oo. Tapos, parang, ini-imagine ko, parang ako yung bida, gano'n. Kung ako yung bida na to, parang, mas bagay ko. Hindi, joke lang. Makapal yung mukha Bagay, Pero sa mga pwede school, naman. diba? Pwede. Pwede. Pwede, Di, pero din, ang daming gusto Kung hindi pala. Kung hindi artista, gusto ko maging director. Yan, gusto ko mag-direct ng palabas talaga. Kasi mahilig din ako magkwento. Magaling talaga ako magkwento Yung number 1 fan ko dyan si Patrick Mabenta. Kumbaga parang yun Mas yung mga booklet, yung mga binabasa ng mga magulang. Oo. Ano kasing tawag doon? Pocketbook? Pocketbook. Parang ganun si Efrem Living pocketbook ko siya Pocketbook. Amazed na pag nagkukwento ko So si Brain involved siya sa mga ang tawag yung mga play sa school, di ba? Oo, alam mo. Yeah. Lagi akong main character sa mga pag may play sa school yan. Ako background lang ako na taga-kanta lang ako Pabibo kasi ako, pabida. Yun. Pero by any chance, parang nagkaroon ba ng way na nagkaroon ba ng chance na baka pwede ako makapag-audition sa ganito o ganyan? Hindi bro medyo mahina pa yung loob ko nun nung bata pa tayo. Medyo mahina pa yung loob ko sa parang kaya hindi. Parang feeling ko pang school lang ako ganun. Sa lang. Doon lang malakas yung loob ko. Pag kasi artista parang Manila lang Oo, Manila lang. Tsaka ang hirap ata mag-artista sa time natin nun Diba? Parang yung biyahe. Taga sa may pagsapalaran ka Unlike ngayon parang online lang, ganyan. Mabilis lang. Tapos dadami na yung followers mo, sikat ka na. Oo, tama. Ang bilis na lang ngayon. Nag-post ka lang sa TikTok. Siyempre, sige, Ben, tuloy mo. Ngayon, hindi na batayan kung kung may manager ka o may station ka. Ngayon, parang social media na lang Easy access na lang yung pagsikat ngayon. Basta lang Parang porsigido ka. Ganyan. Si Consistent Peng ba? ka Gusto din. niya mag-artista? Ako dyan daw? Commercial. Ayan, nagalis na ako. Ayun. Pinakita na tayo. Partially tagal ng shades pa. Baka, Peng, naisip mo ba maging artista, Peng? Hindi. Pamalit na bagay. Hindi. Parang malabo. Wala. Malabo mga bag. Malabo pa tapong Yung tinatawag ka na sa linya, number 10,000. Ay, wala pa po, sir. Papunta pala po. Yun lang. Nakabutan na yung batch 3.
One pala yung nakaschedule. Pwede mo na Star Trek Season 4 Oh. na pala. Ano? Pwede mo na try mag-apply sa Starstruck. Frame. Da? Starstruck. Kasi yun yung Ay. pinaka, ano, di ba? Uso that time. Oo, yun, dati, oo. Hindi, pero naano ko rin yun eh, parang gusto ko din dati. Kaso, ano nga, mahina pa talaga yung love ko nun. Ganon. Tsaka Mm. kulang sa ano eh, kulang sa support system eh. Parang, dahil, parang wala naman susuporta sa akin nun before. Kasi, syempre, busy din yung mga nasa bahay, ganyan. Diba? Bagay. Yan, tuloy. Pero, Oh. syempre, tanong na natin si Ben naman. Kung hindi ako kung wala ako sa education industry ngayon, siguro ako. Porn Adonis. star ako. Nabigla ako dun. Yung kanina. So, kung wala ako siguro sa ano ngayon, siguro BPO din ako. Kung saan pwede yung kung saan lang tugma yung skill ko. Ganun. BPO lang naman, BPO, teacher, ganyan. Ano pa bang trabaho yung ano lang, yung BA. communication lang. Virtual assistant ngayon. Hindi nag-virtual assistant na ako eh. Ah, ganun ba? Kaso, yung VO, voice over yata yun eh. Virtual assistant, VA, di ba? BA yung ano ko eh. BA. VA ba yun? VA, siguro VA din. More comms na. Homes, oo, ganun. Pwede ka sa ano, yung Mga radio. sa ring. Yung sa boxing. Kanan. Kaliwa. Balot, to the right corner, iba pala yun. Oo. Pero ano yung mga naging ano niya? Ano yung mga naging... Siyempre nang bata tayo, tinatanong tayo kung ano yung mga naging first natin na gustong maging trabaho. Nung preschool, di ba? When I grow up, I want to be... Ako alam pagkaalala ko, sinabi ko doktor eh. Doktor, di ba? Doktor, ano ba yan, doktor? Tapos Doktor? nagbago na yun. Doktor yung una. Doktor daw. Feeling ko may bumulong lang sa akin nun eh. Doktor sabihin. Doktor ha, sabihin maganda. Sa stage siya, naririnig ka. Oo. Alam ko dati ganun tayo eh. Parang kinokontrol din yung mga sinasabi natin. Oo. O kaya kung anong narinig natin. Oo, kung ano narinig natin yun. Gaya-gaya lang tayo dun eh. Hindi naman natin alam ano. Tipeng. Ano? Patulog na. Pilot. Ano pa? Ano? Pilot. Pen. Pilot. Yun talaga yung first dream mo, pilot. Kasi di ba yung ginaano? Yung maging pilot episode. Hindi, pilot, ballpen, easy. Yun talaga pilot. Buti pilot, Tato. Peng. Wala sa budget eh. Mahal mag-pilot eh. Ay, oo, mahal mag-pilot. No? Pero, di ba si Pwede Peng, na pilot. di ba Peng, sinakatuparan mo yun nung nag-college ka? Yun yung linya mo, course mo? Aviation. Aviation, di ba? So close. Oh. Marapit. Si Trick. Ako nung bata ako, alam ko na, yung ina ako, scientist eh. Scientist na raw. Hindi, Bata tingin ko dahil, alam niyo, naaalala niyo yung Encarta? Oo. Ngayon, kasi nung bata ako, may computer kami nun. Paraging, yun lang kasi install ng tatay ko nun eh. Tapos, lagi ko siyang kinakalkal. Kumbaga, more on about sa science kasi siya. And then, wala akong masyadong idea regarding scientist nun eh.
So, kumbaga parang anything na pinag-aaralan or dinidiscover is sa mga scientists, ganun. Pero, ayun, kaya siguro nagkaroon ako ng idea, siguro doon. Yun yung pinakauna ko na. Hanggang high school ata, parang yun yung ano ko. Pinaka-dream kong ano nun, profession. Kaso, yun nga, marami naman palang ano, part ng mga, parang inventor, ganyan, scientist. Si Joben naman kaya? Ako nung bata ako, nung dream ko talaga maging porn star. Pero hindi, nung bata ako talaga, astronaut talaga. Mm. Na-amaze ako sa mga mga planeta. Tapos imposible pala yun, marating yung mga gano'n. Oo eh. Mamamatay ka na lang. Di ka pa nakakarating. Yan yung unang dream ko. Kailan nagbago? Paano nagbago yung ano niyo? Yung mga gusto niyo dapat na mangyari. Paano naging scientist, tapos naging engineer, tapos naging psychologist, tapos naging teacher? Ako doon, engineering, hindi ko man naririnig ang engineering nun eh. Ang pinakaunang inano kong course is architecture. Kaso that time kasi masyado atang magastos ang architecture. So nung nag-fill up ako sa school architecture, and then pagka-uwi ko sa bahay pinapalit ni Papa. So yan, magastos daw. Sobrang Mayaman sila eh. Siyempre, Papa. Tapos yung pinapalit sa akin, tapos wala talaga akong idea sa engineering. Pero kung alam ko lang kung ano yung mga engineering, ang pipiliin ko siguro nun is yung electronic. Kasi napili ko na sabi kasi ang related sa architecture is civil engineering. Okay, tapos nung so, yun na yung pinili ko. Tapos at some point din sa buhay ko nung college, so nagustuhan na ano ko rin yung ECE, so yung electronics. So yun. Pero scientist wala naman siguro hindi mo siya totally nagbago. Siguro nawala lang yung dreams ko or profession ko na gusto. Baga wala man talaga akong gustong profession at that time nung high school hanggang mag-graduate. Kasi di ko naman alam kung ano yung mga courses that time. Parang nung time ata natin wala masyadong di ba? Parang wala masyadong orientation regarding sa mga courses, mga courses sa college, di ba? Kasi ngayon ko palang nakikita doon sa mga school like AUF. Ay, napangita ko ng pangalan. Sponsor. Nabanggit na. AUF. Cut natin. Okay, parang yung sa mga school nagkakandak sila ng mga orientation. Pumupunta sila sa mga school tapos pinapadala yung mga profession. Mga teacher na magtuturo kung ano yung mga profession na available, ano yung mga ginagawa nun. So yun yung parang kaibahan lang din sa atin ngayon. Kasi talagang wala akong idea that time kung ano yung mga courses. So yun. Ngayon kasi, dati kasi yung panahon natin kung ano lang yung mga yung mga doktor normal lang na nurse, ganyan. Nurse, doktor, engineer, architect, computer science, accountancy, mga common. Pero diba? pinaka-common na narinig ko nung kasi doktor, nurse Tapos yun lang naman, di ba? Kailangan mag-doktor ka. Parang yun yung pinaka-common Kasi Prime naman. Naglaga. Ano kasi ulit yung question? Paano nag-transition yung mga gusto niyo supposedly na mangyari? Yung mga una niyong dreams tapos No, si Joven. Nawala yung nagtatanong. Dahil low pa. Di niya siguro alam na nawala siya. Meron tayong technical difficulty. Hindi naman siguro nawalan ng kuryente or Huwag naman sana. Nag-enjoy na kasi mga tanong ni Joven Cut. Cut. Take 2. Ano kasi? Paano nag-transition yun? Transition.
Ako na ba yan? Hindi, Hindi. ako yung tatanungin mo. Ayo, paano nag-transition yung gusto mo na from nung maliit ka tapos IT ka, diba? Nag-IT ka. IT. So, Paano ano nabago yun? simula nung binilan ako ng computer. Kasi, si papa ko, sa IT din eh. IT industry din eh. Tapos yung kasama ko pa sa bahay, si tito ko, IT industry din. So, simula nung yan, na siyempre kapag yung mga common na reason is, pag nahilig ka sa games, feeling mo pwede ka na sa 'di ba? Parang IT industry, ganyan. So, dahil doon, parang, sabi ko, ba't di ko try mag-computer course. So, that time, nung nag-enroll ako dun sa sa school ko nung college, dalawa kasi pinagpipilian ko nun. Computer science, kasi information systems. Kasi, dapat, pipiliin ko talaga dun, computer science. Kaso, yung nangyari nun, puno na. Wala na doon slot. So, parang sobrang daming kumuha ng computer science. Information systems, hindi naman common dito sa atin yun eh. Parang sa Manila sa Manila lang meron nun before. So, parang ito yung kauna-unang nagkaroon ng dito, ng information systems na course. So, sabi ko, IT related din naman siya. So, kunin ko na din. Kasi nung tinanong ko kung meron din naman sila mga coding na courses, mga programming language na ituturo. Meron naman kasi yung information systems, pinagkaiba doon sa computer science. Computer science is focus talaga sa coding, yung mga programming language. So, more on coding. Unlike sa information systems, general siya eh. Parang kahit saan pwede ka. Lahat matatamaan niya. So, meron siyang pros and cons kasi syempre wala kang specialization. So, unlike sa computer science, specialized talaga sa coding. But, yung kinaganda ng information systems para sa akin, porket yun yung kinuha yung laban, is, flexible ka eh. Kasi, tinuruan din kami ng yung mga kalay mo yun, nag-aral kami ng mga editing softwares, yung mga ganon, mga video editing, pero mga basics lang. Basic lang yung tinuro nun. Tapos ano pa ba yung mga tinuro before? May mga nadaanan din naman na na mga programming language. Pero yung mga basic lang din. Unlike sa computer science, alam ko, umabot sila parang intermediate level ng doon ng pagtuturo eh. Tapos para sa akin, parang siya, na-enjoy ko din naman talaga. Nung una lang yung yung mahirap eh kasi hindi ko in-expect na ganito pala yung IT kasi akala ko laro-laro lang eh. Games lang yung habol ko dito, ba't ganito Di pala masyado nakaka-enjoy eh. Kasi yun eh, di ba kapag IT more on logic. Logic talaga yung kailangan eh. So, minsan may mga naririnig din ako na parang ayoko ng IT kasi madaming math tsaka more on logic, ganyan. Actually, nasa sayo naman yun eh. Hindi mo naman kailangan maging logical na tao or matalino talaga para i-take yung course. Kaya nga mag-aaral ka kukunin mo siya, 'di ba? Mapapractice ka din naman eh. Kung kung talagang tsatsagain mo eh. Ako hindi naman ako ganun talaga na ma-logic, ganyan. Doon lang rin ako natuto. Yung first year, second year, pa-improve lang rin ng pa-improve yan. Pero dumating din, may time din na yung parang feeling ko, hindi ko second year, parang may part na nahirapan din ako na, nag-doubt ako kung tutuloy ko pa ba ito. Ang hirap, di ba? Pero, nung nag-graduate na ako, parang hindi ko pa din alam kung ano kayang kukunin kong trabaho. So after kong mag-graduate, parang sumabay muna ako sa mga ibang kasama kasi nag-BPO. Yan. No, BPO. Pero before pala nun, nag-OJT ako
Kaso ano siya, BPO kas call. Pero ano, tech support naman. So sabi ko, may related pa din naman kasi technical support. So pero yung hindi ko lang ano doon, yung ano ko lang doon kasi hindi naman ako maano sa comms eh. Especially English, 'di ba? Hindi ako ganoon ka fluent mag-English. Although napa-practice naman 'yon, pero hindi ko siya na-enjoy eh. Parang hindi ko nakikita yung sarili ko na yun, mag-stay ako ng ganito, sabi ko. So why not, since parang bago pa lang din naman ako, mag-explore muna ako, ganyan. So after, ang dami ko din ang dami ko kinuwento na, yung tanong lang naman is ano, mag-transition. Sige lang. Nagbibigay lang rin ako ng na experience ko before, baka may nakakapanood nito na parang nagda-doubt din sa sarili, baka feeling nila sila lang pala na akala nila sila lang yung may ganung feeling, pero hindi nila alam meron pa naman din na iba. So talagang yung parang feeling ko, parang nagkamali ako ng course. Hindi ko alam yung kukunin ko. Eh di nung nag-BPO, after ko mag-BPO, sabi ko, try ko kaya yung iba. Kasi after ko to sa kasi yung kinuha ko nun, parang tinry ko na nun sa IT, talaga, field yung mga coding. Pero, medyo na-scam pa ako dito. Na-scam. Kasi, hospital yung, yung in-applyan ko nun. Kasi nangyari, yung role na in-applyan ko, parang network engineer, something, ganyan. Sabi ko, try ko nga to. Networking. Eh, meron naman din akong knowledge doon, kahit papano. Kasi, tinuruan din naman kami nun doon, tsaka nagano din kami, parang hands-on na yung mga, server. So, tinry na din namin yun. Then, nung pagkapasok ko doon, first day ko, pinaupo lang ako doon sa counter. Para sa information, di ba, yung sa hospital, information. Tapos may katabi ako nun. Kay schoolmate ko pa, pero hindi ko siya kilala. Doon na lang kami nagkaalaman. Ay, pares pala tayong school, ganyan. Ako, sabi ko. Tapos, kasi tinanong ko siya, ano kaya yung mga task na possible kong makuha dito, ako, ganyan. Sa ngayon, wala pa kasing pang IT na task talaga. Hindi pa kasi talaga. Pero hinire ako, sabi ko, lesser engineer. Sabing ganyan. Hindi ko alam kung ba't nag-hire sila ng IT, hindi pa naman kailangan, sabi nung schoolmate ko. Ala, sabi, anong gagawin ko? Sabi ko ganyan, anong gagawin ko dito? Grabe bro, ginawa ko assistant ng doktor. Wow. Naging nurse ka. Oo bro, naging nurse. So, natupad pa rin. Ano kita? Natupad pa yung pangarap ng nanay mo sa'yo. Oo. Pero saglit lang ako doon kasi talagang kinausap ko yung parang yung boss ni nag-hire sa akin. Sabi ko, kailan po kaya ako parang makakakaroon ng real task na related po doon sa ko job role, ganyan. Tapos parang lagi niya lang sinasabi is magkakaroon din yan, sabi niya, hintay-hintay mo lang. So parang talaga ba? Magkakaroon, parang 2 weeks na ako dito, hindi pa ako nakahawak ng computer, bro. Ballpen tsaka papel lang hawak ko, lol. Parang alam ko yan kung saan yan. Saan? PRI. Sa likod ng tuwa. Sa? Sa likod ng Chihuahua. Tuwa ay. Sa quest, something. Ba't alam mo, Bing? Ganyan sila. Bakit, Peg? Nung nag-apply si Yel. Na ganun nga. Ganyan, Diba? Naging nurse din pala siya. Naging nurse. Cowbell. Okay, joke. Scam yun eh. Pangit doon, scam yun. Oo, pangit. Pero nag-hire sila. Oo nga. Yun nga yung weird bro. Nag-hire sila pero yung role na in-applyan mo, bagsak mo secretary. Sabi na, pwede maging nurse to. Ano gusto mo? natin. Ano ba in-apply ni Mariel? Apply siya ng BA. Secretary. BA ka? Secretary ka? BA, graphics. Graphics. Graphic nurse. Graphic nurse. Hindi yan. Bagay yung secretary.
going back. So, yun, parang na-scam. Then, nag-try ako naman ng ibang iba na, ang galing ko, ang dami ko na na-try, bro. Oo nga eh. Pero ako lagi ako parang every year ata, ilipat ako. Lumilipat. Every year, dalawang company agad. Pero ang dami ko talaga na kaya parang nahasa din. Kasi nung umpisa, talagang kinakabahan ako sa mga interview eh. Pero pag yung nakailang interview ka na, parang nawala na yung kaba mo, parang na lang siya sa'yo, normal na lang, ganyan, casual. Tapos nun, naman ako nun, pwede ba sabihin, parang sa hotel siya. Sir, dito na lang tayo, sir. Sir, dito. From- Diretso, sir. Familiar na bro. Hindi. Pero nanggaling ka din doon, di ba bro? Alam ko ikaw yung nagbanggit sa akin ng hiring nun doon eh. Saan? Si Joben ba? Hindi, ikaw. Ah, Sa- Ayun na nga. flashback. Nag-flashback lalong tropa ko ah. Ayun, kasi naman ako doon, IT staff. Yan. Kaso, naman doon, parang more on lang, yung mga nagko-connect ng wifi, nagto-troubleshoot ng mga PC kapag kailangan sa mga iba't ibang department. Pero siya eh, Hidden camera. pero naman doon, parang free food doon, di ba? Yun lang yung Free maganda. food. Free leisure. Free Free. Pero di siya stress-free. Yun lang yun. Tapos yun, naman, kaya umalis ako doon. Kasi walang feeling ko hindi rin ako nag-grow. Walang growth. Kasi, siya eh, oo. Siya eh, parang routine lang yung gagawin mo, ulit-ulit lang. Parang, asan yung doon? Paano ako magle-level up? Diba? So, sabi ko, sige, try ko naman. Tapos, after nun, alam ko nagturo na ako yan. Nagturo. Ayun na. Napunta na ako sa yeah. Pero computer teacher naman. So yun nga, medyo ako dito, na burnout ako kasi binigay sa akin elementary hanggang senior high. So sobrang daming preparation. Tapos first time ko yun. Yung tipong first time mo ka tapos binigyan ka na ng sobrang dami. Anong school kaya yan? Anong school ka? Anong computer teacher? Tanggapin mo lahat to. Secretary. Hindi, pero yung mga parang 3 months, 4 months ko lang na-enjoy yung yung sa education sa teaching Tapos, yun talagang sabi ko, hindi talaga to para sa akin. Kasi, tinatamad na ako. Parang, na siya, burden na yung pagpasok sa work. Di ba kapag ganun, parang, ayoko na pumasok, gusto ko na lang mag-absent, ganun. Pero kailangan kasi, siyempre, may kontrata. So, yung, nun, parang, habang nandun pa ako sa school, parang, meron akong kaklase na, pinush ako, yung parang minotivate ako na, try mo mag-code, yan. Yung sabi ko, mahirap yan. Parang late na ako, kasi dami ko parang ilang years na yung nakalipas ka kung ganyan. Kakayanin ko pa ba yan? Tapos, wala akong experience na related dyan, sabi ko. Hindi, try mo lang, turuan kita. So, tinuruan niya ako, every weekend yan, tinuturuan niya ako. Pero nagtuturo pa ako noon. Every weekend, tinuturuan niya na talaga ako. Tapos sabi ko, nung nire-renew yung contract ko sa school. Sabi ko, hindi na po sabi ko kasi tatry ko naman po yung yung mga coding, ganyan, programming. Okay lang naman, ganyan. Katapos ito yung ko dito sinuwerte lang. Kasi napasukan kong company nun, isa startup. So, hindi sila masyadong maselan. Na-champion ko yun. Talagang ko dun parang, wow, sabi ko. Kasi, ang hirap pumasok yung walang experience. Talagang zero. So, tinanggap ako entry level. Then, parang ilang months lang yun. 6 months lang ata.
Kasi na-retrench kami. So, natanggal yung team. Pero yung kinaganda lang nun, kasi doon ako natuto yung sa mga kasama ko. Nakatsyempo din ako ng mga mababait na katrabaho. Talagang tuturuan ka. As in, kunyari, may tanong akong ganyan, explain. So, yung payo ko lang din sa mga talagang balak mga coding, ganyan. Huwag kayong matakot kasi, teamwork talaga yan. Hindi yung sosoloin mo yung coding. Kasi, normal na magtanong, ganyan. Kasi hindi naman lahat talaga mape-perfect mo. Iba yung mga seniors mo, nagtatanong lang din yan sa mga iba Pag talagang hindi na nila alam, ganyan. So, yun yung sa akin. Nakahaba lang ilang minutes. Pakikat. Si Peng, paano yung transition, Peng? Ay, akala ko tapos Pilot. na. Oh, tapos na ako. Ikaw lang. Hanggang anong oras na ba Akala ko tayo? Kahit kayo. Kayo. Si Peng ba? Si Peng. Hanggang anong oras ka, Peng? Kahit anong oras. Oh, yun pala. Mga alas 3 sa ata tayo dito. Nice. Madami ko. Ano ulit yan? Paano yung unang dream mo is pilot, tapos nakapag-aviation ka, tapos napunta ka sa Connected pa rin BPO. ako. Diba? Ay, sabi ko. Tapos ang Oo. ending ko, konektado pa rin. Paano nagbago yung mga naging goals mo? Paano nagbago yung mga naging trabaho? Paano ba? Una, di ba, syempre, nung bata pa ako, doon ko talaga maging piloto. Hanggang nung nag-high school na, elementary yun gusto ko talagang piloto. Tapos pagdating ng high school, parang wala na akong pake kung anong future, parang hindi ko na iniisip yun. Tapos, nung pagdating ng 3rd year, 4th year ng high school, yun, doon nahilig mag-computer, ganyan. Siyempre, laro-laro dati. Tapos yun, pag naisip ko, parang gusto kong maging, mag-IT. IT pa dati yun bago naging IS. Tama ba? Parang ganun yata yun Tapos, nung mag-graduate na tayo ng high school, nag-search na ako kung anong school ang magandang pasukan na IT. Tapos yun, sabi ko, mag-system plus kaya ako. Kasi system Yun yung thinking ko. Oo nga. Kasi system, parang more on sila. More on electronics, mga Ganun nga yung isip ko dati sa system. Diba? Tapos yun, nag-inquire na ako sa System Plus. Pumunta na ako. Kailan yung exam, mga gano'n. Kailan yung entrance exam nila. Tapos, nagulat na lang ako. Yung si mother ko, in-enroll niya na pala ako sa aviation. Bayad na. Wala na ako nagawa. So, gawin na puto yung pangarap mo. Doon siya nagawa siya mag-rebelde. Yung nung college nag-start na noon ng first year college. Siyempre, una, hindi ko pa masyado nag-aviation ako, ganito, ganyan. Although, yung mga kakilala ko sa Clark, yung mga taga-Clark, naging kaklase ko din. Kaya hindi naman ako masyado naging parang out of place na OP. Kaya halos kakilala ko naman din Tapos nung yun, yung tumagal. Medyo na-enjoy ko na kasi ako makalikot. Di ba ko yung nag-aayos-ayos. Company, mahilig mag-alap. Oo. May mga likot Iba yung term ko, iba yung term ko. Wala na si Justin. Nangalip. Hindi ko naman seryoso. Iyak ako sa'yo. Siyempre hindi ka seryoso kailangan na to. Ayan, nung tumagal na hanggang pag-graduate yun, nagustuhan ko na rin yung course ko kasi nagkukumpuni ng makina. Hanggang ngayon, nagagamit ko pa naman pagka maintenance ng sasakyan, motor,
Alam ko rin, kumpunahin. Kalikunin. Makalikot ka talaga. Tapos yun, after nun, edi, pag-graduate na nun, ang alam ko, hindi ako nakapag-OJT kagad nun eh. Lalit ka pati sa OJT. Balik pa ako mag-ano nun. Mag-apply na Ginagawa OJ. Oo, mahirap mag-apply. Sa mga ano nga mahirap sa mga aircraft, ano ba? Di ba siya like, pero Sabi. Oo, mahirap. Mahirap. Right. So ang hirap, pag nagpas ka ng papel, matagal pa yan, may mga nakapila pa. Kaya hindi ka rin basta-basta makakapag yung pag nagpas ka, mga ilang buwan lang, tatawagin ka na. Hindi. Minsan palakasan din kasi. Lalo na kung may kakilala ka sa loob, mas mabilis lang. Okay, Ronnie Liang. Na? Di ba si Ronnie Liang sa ano din? Aviation din. Kilala Alam mo ko ba yun? piloto. Piloto na ba siya? Oo. Pero mahirap nga makapasok sa mga ganyan. Kasi sa OJT din, so naririnig ko lang din. Mahirap OJT daw. nga, ikaw pa yung magbabayad. Yun nga yung mga estudyante nga sila pa magbabayad, OJT. tapos nakapila. Ikaw ang binabayadan, di ba, pag sa OJT, allowance, ganyan, di ba? Depende. Depende sa usapan, mga ganon. It's either wala or meron. Pero sa talagang ikaw magbabayad Talagang ikaw magbabayad. Tapos nga yung sa namin, problema pa, hindi nila mabigay yung certificate Ganun pa katagal yung nagbayad ka na, matagal pa yung process ng certificate. Print lang yan, di ba? O di ko alam sa baka yung pirma pa, ganyan. Pero mahirap nga, mahirap. Clark lang yung halos Parang kailangan mo muna maglabas ng pera bago ka magkaroon ng experience ng mga certificate or mga seminar. Maglalabas ka ng pera. Meron nga nag-conduct ng seminar, in-announce ng school namin. Gusto ko sana sumama sa seminar nun. Ang problema, walang pera. Kasi ang seminar, parang 5 days na yun, 60,000. 60,000? Mahal nga talaga yung Mga one week, gano'n, 1 week seminar. Pero ang laki na nun. Sobrang laki nun kung that time. Tapos ang pa dyan sa pagsabi yun, for example, ako 2-year course lang ako. Tapos kasabayan ko nag-a-apply mga graduate ng BS. Mas nila, kung mas marami kang experience, mga seminar, or may mga ka na, kahit 2 years ka, ikaw ang pinaka-priority nila kumpara sa graduate. Kumbaga nagbe-base din sila sa mga skills na mo na. Kaya mahirap din. Tapos ang nangyari kasi nung nag-exam na ako para sa license ko. Tapos, hindi ko na tinuloy. Kasi ang hirap Hanggang napunta na ako sa BPO na. Tapos doon na nag-start lahat, BPO. Nag-flashback na ulit. Para sabay-sabay. Doon na nag-start ulit, nag-flashback. Tapos sa BPO, syempre, di ba gusto ko nga maging IT. Parang medyo na-enjoy ko kasi sa computer din Alam, more on, maganda yung napuntahan kong account sa BPO kasi more on data entry lang. Hindi siya yung email, mga as in talagang data, parang nag-encode ka na rin, pero hindi naman totally encoding ang tawag doon. Basta may mga data kaming kumbaga tinatag. Tapos hanggang naging QC yan. Naging bang tawag dito sa, may isa pang term maliban sa QC. QA. Yun, na-promote, tapos
Ayun Nagkaroon pala sa, ano yan, parang 1 year, lagpas 1 year na yata yon. Mm. Ano ako nun, parang, ano bang tawag dun sa term? Nalimutan ko na eh. Basta parang naging isa ako sa mga nakikitang maging team leader Potential. sa Pioneer? potential o parang ganon. Potential na. Pero although siyempre bago pa lang ako, may mga nauna pa sa akin, nag-giveaway ako. Sinabi ko na rin yan na wag muna ako. Tapos yun, parang nagustuhan ko yung work ko yun. Tapos, nung nagka-pandemic, yun, nagtanggalan. Naging ako, buy and sell, online selling, yan. Kumapit sa patalim na. Tapos, ay hindi ba yun? Hindi ba iba? Ibang buy and sell. Yun. Tapos, after nun, di ba, after pandemic, medyo lumuwag na. Yun, nag-start na ako ulit mag-apply sa mga naman. PPO, minsan pag BA yan, nag-apply din ako. Walang tumatawag. Medyo maselan eh. Ang hinahanap nila talaga yung sinasabi ng basic English lang daw ang kailangan, pero hindi. Yung mga ganun. Tapos yun, nakapag-apply ako sa dito sa Clark. Parang AutoCAD ang ginagawa nila eh. More sila, parang kumbaga parang floor plan ng bahay, pero ang ginagawa namin doon, sasakyan. Yung parang design ng sasakyan sa mga harness, yung mga mga kable, mga wirings, pero more yun, papers lahat. Ganon. Mahina ako sa ganon. Wait, cut muna natin. May tumatawag. Cut! Go, Peng. Sana ba yun? Mas malinaw to, Peng. Yung boses mo ngayon. Malinaw? Mas malapit eh. Siguro dahil malapit ako. Dalawa Yun lang na, pala Peng. yung cellphone mo, no? Saan ako huminto? Sa yung nag-a-apply ka sana sa VA. Ayun, nag-apply ako, di ba? Tapos napunta ako sa isang company na yung parang AutoCAD. Hindi ko na kung tawag sa software nila yun eh. AutoCAD. So yun, sa sasakyan. Yung mga wirings ng sasakyan, kami yung gumagawa. Parang yun eh. Ano ba tawag doon? Basta drawing siya. Drawing about sa Blueprint. Parang blueprint. Blueprint. parang blueprint, parang ganon. Hindi naman ako mahilig sa ganon. Mga lang siguro, 2 buwan, nag-quit na ako. Nagdoodle lang pala si Peng doon, no? Ang hirap, tsaka parang hindi ko feel yung workflow nila, parang yung yung ambience, siguro dahil nasanay ako sa dati kong trabaho yung sa BPO. Alam niya naman yun eh. Ay, si Prime, alam niya yun eh. Naka-apply na si Prime doon dati, di ba? Maganda kasi yung doon, yung environment kumpara doon sa naging trabaho ko doon, yung sa Blueprint. Parang ang toxic. Toxic talaga. Kala ko mukhang chill eh. Oo nga eh. Tsaka parang sila, yung talagang focus na, as in, office na, yung office yung dating. Gusto niya pa yung Hindi pag ko may lang makapag-end. Gusto yung party. Wow. Tapos yun, nag-quit ako nun. Tapos after nun, naging tambay. Tapos, yun, nilakad ko na yung kasi tinawagan ako ng kuya ko eh. Sinabihan niya ako. Tapos yun, nilakad ka na. Tapos ilang taon din siguro, parang isa't kalating taon yata din ako nagpa-process. Ayun, sawa ng ito na ngayon. Anong skills yung yung na-acquire mo nung tambay? Tambay? Ano bang skills ko nun na nakuha? Kain, tulog. Seryoso si Prime pero Hindi kasi di ba kapag parang madami kang time na ganun, parang madami mong pwedeng Gawin. magawin, no?
Ano ba pinagagawa ko? Kain, tulog. Kain, tulog. Kain, tulog. Grabe. Ikat na nga si Peng. Ah. Oh, last ano natin, last talker. Joben, Ben. Gusto ko talaga, nung high school pa lang ako, kinakausap na ako ng mga, ng mga ibang section kung, Jobet, saka anong course mo, anong applyan mo? Sabi ko nun, Masscom. Masscom. Kaso, parang, Holy Angel lang yata yung Masscom that time eh. O yata. Holy Angel lang yung Masscom that time. Tapos sabi ko, wala din naman kami pera, baka mag-skip lang naman ako. Pero dahil nung nag-support yung church noon, naalala ko, kung ano lang yung kaya ng budget, yun lang yung pinasukan ko. Kaya napunta ako sa computer science nun, sa Systems Plus. Sobrang hirap din nun kasi pagka pala nag-computer science ka, hindi pwedeng hindi pwedeng mag-aral ng wala kang sariling PC. Di mo naman pwedeng isulat lahat ng code, masyadong madami yun. So, Oo. sobrang hirap nun. Halfway through yata ng second year ko, nag-stop na ako. Parang doon ko na-realize na sobrang laking factor ng pera pagdating sa pagpili ng course. No? Minsan, yung gusto mo, hindi yun yung malalandingan mo na course eh. So, pagka, tapos, after nun, nag-Jollibee ako. Una kong trabaho, Jollibee. Tapos, nag-VA na ako noon ng siguro mga 3 years ako nag-VA. Tapos, after ng VA, nagturo na ako sa English school ng 5 years din. So, yun. Pandemic. Nagtanggalan. So, isa ako doon sa mga natanggal. Actually, lahat kami natanggal. Tapos, nakapag-apply pa ako sa isa pang online school. Tapos, nagsarili na ako. Doon ko na nakita yung sarili ko na sobrang ganda pala magtrabaho pagka walang middleman, wala kang boss. Parang malaya ka na gawin yung gusto mong gawin. Although, doon mo rin marirealize na meron ka palang responsibility. Pagka pala freelancer ka, malaking responsibilidad mo, hindi ka pwedeng mag-absent kung kailan mo gusto. Kasi may pinanghawakan ka na reputation. Pagka pala nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, parang gusto mo, mag-absent muna ako today. Pero pagka kliyente mo na, sarili mo ng kliyente, parang ayaw mo eh. Parang gusto mo magtrabaho ka kasi gusto mo ipakita na maganda yung service na binibigay mo. Diba? Kaya yun, doon ako ngayon, yun na yung pinakatrabaho ko ngayon. Nagtuturo na ako ng mga bata at mga matatanda sa ibang bansa. Oh. Yan. Doon ko pagka sinasabi nila na nung high school na magaling ako sa English, pero pakiramdam ko hindi ko kaya kasi pagka kinakausap ko dati yung mga foreigner, natatahimik ako eh. Nananahimik ako. Pero nung nagtrabaho na ako sa English school, sa mga online classes, doon ko lang na-develop yung home skills. Pero before nun, wala talaga. Zero. Yan. Mahirap din pala maging freelance, no? Mahirap maging freelance kasi pagka kinanap ka nila, paano pag wala kang wifi or wala kang kuryente? Yun lang. Kasi doon ka lang mahatak din ng client eh. Pag maganda yung feedback nila sa'yo, ganyan. Pwede ka nilang i-recommend sa iba eh, di ba? No. Recommendations. Pero pagka hindi, wala nang babalik. 3 taon na ako freelance. Gano'ng karaming client mo ngayon, Joben? Siguro mahigit sa
20? 20, ang dami. Grabe, ang dami ah. 20. Estudyante. Pero total lahat na naging client mo, mga tansya mo ilan? Siguro around 25 to 30. Ganun. Ang dami din. Dami pa rin, no? Madami pa din. Mm. Kumbaga, yun, nare-retain lang yun. Yung iba, hindi na nila kinakaya kasi yung mga bata. Pag nag-high school na sa Korea, wala na. Pero di ba iba-ibang ano naman yan? Korean, Japanese. Korean. Ngayon, Korean, Taiwan. Tapos, Israel, Russia. Pero mga nakaka-enjoy kasi parang na ano mo rin yung mga culture nila ba? Ganun, parang nakapagkwentuhan ka rin, ganyan. Ang dami ka rin natututunan no? Tsaka nagkakaroon siya ng maraming connection eh. Oo, doon ako kuha sa connection. Minsan pagka pala stranger, doon ako mas tarong nakakapag-open up sa mga taong hindi nila ako kilala. Kasi parang feeling mo no judgment ganun. Oo, yan. Yun yung advantage din ng trabaho. Marami siyang advantage. Saka kahit pa paano, minsan kasi pagka nasa trabaho, kamukha ng dati kong trabaho, parang tagal ng susunod na sahod. Parang dati sinasabi ko sa sarili ko, aalis lang ako dito sa trabaho na to. Parang sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng magandang reason, aalis ako sa trabaho na to. Tapos, yun pala yung trabaho na dapat dati ko pang ginagawa, hindi ko lang ginagawa dahil takot ako. Yun. And that's it. That's the story of... So, yun? Ayun na nga. Nag-enjoy ba kayo? May natutunan ba kayo? So, yung closing kasi kakat naman natin ni Patrick to eh. Anong kakat? Wala nang cut. Pro pala, no? Sige, then. Outro. Guys, and this is Nice Bro. Thank you again for watching us, for listening to our podcast, and we hope that you would come back and listen to us again. Thank you. Thank you. Bye-bye. 감사합니다.